Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubili namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Ang Panginoon ay bukal ng kapayapaan. Ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligay at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyo iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Siguro sa panahon natin ngayon, ang madalas na pwede nating tanungin, paano natin mahahanap ang totoo? O sino ang nagsasabi ng katotohanan? Siguro dati kapag may binibili tayo mga gamit, ano ba yung tunay, ano ba yung fake? Minsan madali nating makita kung ano ang pinagkaibahan ng iba o di kaya nasusuri natin ano ba yung tunay, ano yung fake. Minsan hinahanapan lang natin ng etiketa at kapag nakita natin na original yung etiketa, masasabi natin tunay ito, hindi to fake. Totoo ito. Pero ngayon, sa mga naririnig natin, paano ba natin makikita yung totoo? Paano ba natin makikita at paano natin malalaman kung ano ang fake? Kung babalikan natin yung unang pagbasa, makikita natin doon yung lagda ni San Pablo. Sinasabi niya, ako ito ang nagsulat, ako ang nagpapahayag. Tanda na kung anuman ang natanggap ninyong balita mula sa sulat na ito ay totoo. Yun ang tanda na ibinibigay ni San Pablo para sa kanyang mga tagapakinig sa kanyang sulat.
Hindi ito fake, hindi ito kung ano-anong bagay, pero galing sa akin ito. At kapag galing kay San Pablo, galing sa kanya, makatitiyak sila na galing kay Jesus yung napakikinggan nila. Yun yung tanda para makita yung bagay o di kaya yung salita na binigkas o winika ni San Pablo dun sa kanyang sulat. Kung titingnan din ho natin yung ating ebanghelyo, makikita rin natin yung galit na naririnig natin kay Jesus. Nagagalit siya sa mga Pariseo at Eskriba. Ang sabi dun sa ebanghelyo, mga mapagpaimbabaw. Pero sa ibang mga pagsasalin, sa ibang translation, ang sinasabi ni Jesus doon, mga hipokrito. Galit na galit siya, mga hipokrito. Pag sinasabi natin nga yung mga salitang yan, mga hipokrito, alam natin, yan yung mga taong doble kara. Kumbaga, may pakitang tao, pero merong ibang nasa sa loob, o di kaya ay merong ibang ginagawa kapag tayo nakatalikod. Pero kung babalikan natin yung tunay na ibig sabihin, tunay na kahulugan ng salitang hipokrito, iyan ang kapareha ng mga salitang artista ngayong panahon na to. Dahil yung artista, iba yung pinapakita sa harap ng camera o di kaya sa harap ng entablado, pero iba din yung kanyang sarili, iba din yung kanyang buhay. May ginagampanan siyang karakter na hiwalay dun sa kanyang tunay na buhay. Kaya yun yung mga salita na narinig natin. Mga hipokrito, mga mapagpaimbabaw, kung ano lang yung nakikita sa harap, hindi nakikita kung ano yung nasa tunay na kalooban. Pero ang hinahanap din natin ngayon, yung tunay na tao, yung totoong tao. Pero sino nga ba yung totoong tao? O ano ang tunay na tao? Ano ang totoong tao? Minsan, iniisip natin, yung tunay na tao, yung totoong tao, yan yung tagsasabi na, eto yung mga maling ginawa ko. At kapag nakita natin yung maling ginawa niya, minsan pinapalakpakan pa natin dahil sinasabi natin, yan ang tunay na tao, yan ang totoong tao. Pero hindi. Kung babalikan pa rin natin yung ating unang pagbasa, anong sabi na sa atin ni San Pablo? Na itong mga sinulat ko na nilagdaan ko, sinasabi ko sa inyo dahil ibabalik kayo nito kay Jesus. Dadalhin kayo nito kay Jesus. Yun ang unang mukha ng katotohanan, si Jesus. Yun ang una natin dapat hinahanap, si Jesus. Huwag nating sabihin na tunay na tao yan kapag naririnig nating laging palamura. Hindi natin pwedeng sabihin na tunay na tao yan kapag pinapalakpakan o di kaya itinataas niya yung kanyang mga kasalanan. Hindi natin pwedeng sabihin na tunay na tao yan dahil pinagmamalaki niya na ito yung kanyang pagkakamali. Oo, nagkakamali tayo bilang tao. Oo, nagkakasala tayo. Pero hindi yan ang bumubuo sa ating pagkatao. Dahil ang bumubuo sa ating pagkatao ay si Kristo, si Jesus. Kapag inalis natin si Jesus, tiyak tayo na ang magpapabuo ng ating pagkatao ay yung ating mga kasalanan. Pero hindi tayo ganon, hindi tayo ginawa para sa ganon. Ginawa tayo sa pagmamahal at ginawa tayo kaanyo ang Diyos, kamukha ang Diyos. Yun sana yung hanapin natin, yung mukha ng Diyos, para malaman natin at masabi nating nakita natin yung totoo at tunay. Kapag yung naririnig natin, nakikita natin nagpapagalit sa atin, oo, maaring damdamin yan, pero kung yan ay nagpapagalit sa atin upang saktan ng ibang tao, upang murahin ng ibang tao, upang gawan natin ng paninira ang ibang tao, hindi yan ang totoo. Pero kapag nakarinig tayo at naging bukas tayo at hinahamon natin yung sarili nating makita at hanapin yung mga bagay-bagay, at sa bandang huli, nasabi natin na inilalapit tayo sa Diyos at nakikita natin ang mukha ng Diyos, nakikita natin ang kamay ng Diyos, alam natin ang totoo. Hindi natin pwedeng hiwalay
yung ating pananampalataya sa ating pamumuhay. Dahil kapag nahiwalay natin yung dalawang bagay na iyon, hindi na natin makikita ang totoo sa hindi totoo. At makakaasa tayong maliligaw lang tayo kapag hindi natin pinagsama yung ating pamumuhay at yung ating pananampalataya sa tunay at sa totoong Diyos. Narinig natin ang salita ng Diyos, tayo nang bahalang kumilos.